Magandang hapon ng Webes mga kaibigan, July 25, 2024. Latest weather update po tayo ngayon. Meron po tayong mga binabantayan pa rin na sama ng panahon. Pero bago natin yan ipagpatuloy kaibigan ko, huwag mo pong kalimutan mag-like and subscribe and pahit po ng notification bell para updated ka po sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. Ngayong hapon po ng Webes mga kaibigan, i-update ko muna kayo dito si Typhoon Karina mga kaibigan. Si Typhoon Karina po ay nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility at nasa bandang North Taiwan na po siya at ito'y bahagyang humina po. Ang kanyang hangin po ngayon ay nasa 140 kilometers per hour na lamang po, malapit pa rin sa sentro na may bugso pong pumapalo naman ngayon sa 215 kilometers per hour. Pa northwestward pa rin po ang kilos niya sa bilis po na 20 kilometers per hour. Estimated pong layo siya na 515 kilometers northeast of Itbayat, Batanes, pero nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Mga kaibigan, hindi pa rin po natin inaalis yung mga posibilidad na yung direksyon po nitong si Typhoon Karina ay posibleng magbago, posibleng sabihin na natin lumihis or bumalik, kaya patuloy pa rin po natin yung binabantayan. Nakataas pa rin po ngayon ang storm signal number 1 sa ilang bahagi nga po ng ating bansa, especially dito po sa may bandang Metro Manila. So ito po mga kaibigan, yung mga lugar po na aking babanggitin, yung mga apektado pa rin po at posibleng maapektuhan hanggang bukas po. Nito nga pong si Bagyong Karina, yung extension na lamang po niya dahil nasa labas na nga po siya ng PAR. Bukas po sa area ng Batanes, Babuyan Island, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Quirino at eastern portion po ng Isabela, kasama na po dyan ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Occidental at Northern Samar po mga kaibigan, posible po yung makaranas po ng mga pag-uulan. At madalas po yan malakas sa hapon at sa gabi, doon po yan mga kaibigan, dahil nga po yan dito sa extension po o yung buntot po nitong si Typhoon Karina. Kasama na rin po dyan yung pagpapalakas nga po ni Super Typhoon Karina dito po sa Southwest Monsoon or hanging habagat na ating pong nararanasan ngayon. So mas maganda ay mag-ingat pa rin po tayo, hindi pa rin tayo nakakasigurado, hindi pa rin po ganoon kaganda ang ating panahon, may mga pag-ulan-ulan pa rin po na nararanasan. So mga kaibigan, bukod pa po dyan, meron po tayong minomonitor ngayon na bagong sama ng panahon. Ito po sa may bandang Silangang Mindanao. Ito po yung sinasabi natin na posible pong maging kasunod na bagyo. Ito nga pong si Typhoon Karina mga kaibigan. Ito po yung sinasabi natin, ngayon po, isa pa lamang po siyang invest, 30 kilometers per hour po ang kilos. Medyo wala pa po itong epekto o direktang epekto sa ating bansang Pilipinas, pero minomonitor na po natin yan ngayon. Within 24 to 48 hours, posible po itong magkaroon po ng pagkilos o movement. So bakit siya mabilis lumabas mga kaibigan? Tinala na po ng Pag-asa noon na 2 hanggang 3 bagyo ang papasok sa buwan po ng Hulyo at nakakadalawang bagyo na po tayo. Si Bagyong Butchoy at si Bagyong Karina po. At ito po, ito pong sama ng panahon na to or cloud cluster pa lamang siya ngayon. Kapag ito po yung naging bagyo, ito po tatawagin Bagyong Dindo sa Pilipinas. So mas maganda ngayon pa naman po na mag-ingat na tayo dahil nga po sa Bagyong Karina, ilang bahagi o halos po maraming bahagi ng Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao ay nakaranas po ng pagbabaha dahil nga po yan sa walang humpay at walang tigil po na pag-uulan. Inaasahan din po pagpasok po ng Agosto, buwan ng Agosto mga kaibigan, at dahil po rainy season na tayo, magpapasok ka na rin. Posible pong 2 hanggang 3 bagyo din po ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. So ngayon pa lamang po, maglinis na tayo ng mga kanal, ng mga estero dahil yung mga basura nakabara po doon, yun po yung naging number 1 cause po ng pagbabaha. Hindi po nakakadalo yung mga katubigan. Umiwas din po tayo sa mga mountainous area, lalo na po yung mga walang puno, yung mga putol-putol ng mga puno. Madalas po yan nagkakaroon ng mga landslide dahil nga po walang sumisipsip po ng mga tubig. So mga kaibigan, kung titignan po ninyo, hindi pa naman ito banta, ito pa lang naman ay isang cloud cluster or kumpol ng kaulapad na namumuo, pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na ito'y maging isang low pressure area hanggang sa maging isang ganap po na bagyo. So mas maganda po, nakahanda po tayo anumang oras dahil tulad ng aking sinasabi, mahirap po i-predict ang panahon. Pabago-bago po yan. Minsan napakahinang active low pressure area pa lamang, tapos nagiging direct to bagyo na po agad. Tulad na lang po na nangyari kay Typhoon Karina, mahinang bagyo lamang siya noong una hanggang naging isang ganap po na super typhoon. So mga kaibigan, mamaya po muli i-update
i-update ko kayo. And please pakiusap po, no, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe para updated po kayo sa